Naku po, mukhang naghahanda na nga sa gera itong China mga tol. 71 na barko ng China kabilang ang isang aircraft carrier ang nakapaligid ng Pag-asa Island mga tol, no? Ayan ang sabi rito sa title. So panoorin natin to mga kapatid mula kay John Reps, no? At bago natin to simulan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe sa kanya. Lagay mo na rin comment ka na rin sa ibaba mga tol, at kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng mga video na may kinalaman syempre sa West Philippine Sea. Ito lagi natin pinag-uusapan kasi ito yung talagang kailangan nating bantayan mga tol, no? Kailangan wala ring makakapasok, no? Hanggat maaari sana wala makakapasok na mga pro-China maglilingkod kuno sa ating lahat. No, lalo na ngayon nalalapit ang eleksyon. Ako po, ingat-ingat tayo mga kapatid. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Naglabas ng bagong utos si Chinese President Xi Jinping na nire-rebisa nito ang mga panuntunan ng mga bagong regulasyong militar na nakatuon sa kahandaan sa labanan o digmaan sa gitna yan ng lumalaking tunggalian sa rehiyon. Inaprubahan naman ng Amerika ang exemption para sa defense aid sa Pilipinas upang bigyang diin ang patuloy na suporta nito sa bansa. At sa ibang balita, 71 na mga barko ng China ang namataan sa Pag-asa kung saan mayroon pang nakitang isang aircraft carrier. Kaya para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Sa patuloy na tumataas na tensyon sa rehiyon, naglabas ng bagong utos si Chinese President Xi Jinping noong Biyernes na nire-revise nito ang mga panuntunan ng mga bagong regulasyong militar na nakatuon sa kahandaan sa labanan. Ito na. Chinese President Xi Jinping issued new military regulations last Friday focused on combat readiness and war preparation reflecting growing US rivalry and regional tensions mga tol. So na pinaghahanda na niya mga kapatid ang kanyang mga kasundaluhan, ang kanyang militar na mag-focus na, no, na maging handa, no, sa pakikipaglaban, combat readiness, no, at war preparation dahil dito nga sa paglaki ng puwersa ng Amerika mga kapatid na nagpupunta na rito sa rehiyon o digmaan sa gitna yan ng lumalaking tunggalian ng Amerika, Taiwan, Pilipinas at China sa rehiyon. Sila naman kasi may kasalanan yan China naman talaga magulo rito Ang mga binagong tuntuning ito ay naglalayon umano na gawing world-class ang sandatahang lakas ng militar ng China na nagbibigay diin sa disiplina, pag-uugali at kahusayan sa pagpapatakbo. Pag-uugali? Sama pala ng gano'n. Samang ugali pala. Si Xi Jinping na Pangulo ng China at namumuno sa militar at Communist Party of China ay lumagda na mga utos na naglalathala sa 3 regulasyon sa Interior Order, Code of Conduct at Military Formation. Base sa ulat ng Xinhua ay ganap na inilalapat ng China ang diskarte sa pagpapatakbo ng sandatahang lakas ayon sa batas. Ang mga binagong tuntunin ay naglalayong isulong ang isang mas standardized na kaayusan sa kahandaan sa digmaan, pagsasanay, operasyon at pang-araw-araw na buhay. Nako, yung ginagawa ninyo, pinagdaanan na lahat yan ng mga ibang bansa. Handang-handa na yon kaysa sa inyo. Marami na ring experience. Marami na ring kinasangkot ang gera. Etong mga to, puro mga bata pa mga tol, no? Sasabak sila sa kalaban nila, mga veterano. Narinig mo kabayan, paghahanda daw sa digmaan. Ang revisyon sa Military Code of Conduct ng China ay pinipino ang mga patakaran para igawad ang mahusay at parusahan ang mga lumalabag sa pangkalahatang mataas na command ng People's Liberation Army, Navy, Air Force, pati na rin ang mga paramilitary forces nito. Mula nang umupo sa kapangyarihan si Xi Jinping noong 2012 ay nagsagawa ito ng malawakang anti-corruption drive. Imagine mo 2012 na naupo si Xi Jinping. Yun din yung time na nagkaroon ng standoff dito sa may Scarborough Shoal. No? So yun pala yung mga unang proyekto niya nung siya'y maupo. Agawin na natin yung mga yan. Di ba? 1999 ipinasadsad ni Joseph Estrada o ni ERAP yung BRP Sierra Madre, no, para bilang tugon sa lumalaking presensya ng China dito sa West Philippine Sea. Wala pang West Philippine Sea noon, hindi pa natin siya tinatawag na ganun, pero
andyan na yung mga presensya nila mga tol. Tapos nung 2012 mga tol, nung naupo si Xi Jinping, isa pala sa mga unang naging aksyon niya, agawin na natin yan. 'Di ba? Ayun na nga, naagaw na nga nila mga tol. Etong Baho de Masinloc, kontrolado na nila yan mga kapatid. At mula noon, magpahanggang ngayon, ganyang katigas yung ulo niya. Kung saan 50 matataas na opisyal ng militar kabilang ang 2 ministro ng Inaantok pa tong isa depensa ang pinarusahan nito dahil umano sa mga paglabag. Ang China ay nahaharap ngayon sa tumataas na tensyon sa rehiyon dahil sa mga pang-aangkin nito sa karagatan ng Pilipinas na suportado ng Amerika at iba't ibang mga bansa. Hindi lang, suportado pa ng international law. Inaangkin din ito ang Taiwan bilang bahagi umano ng China at bukod pa dyan ay mayroon din itong alitan sa dagat ng Japan kung saan inaangkin din nito ang Senkaku Island na kontrolado ng Japan. O ngayon, ang tanong, sa dami ng kalaban ng China, kaya ba nila yan sabay-sabayin? O isa pa, nagdagdag na naman sila. Yung 3 warship nila mga tol, pumasok na sa exclusive economic zone ng Australia. Doon nagsasagawa ng live fire drill. Biruin mo tignan mo na lang sa mapa kung nasan parte ang Australia at nakarating doon yung mga barko nila. Sa dami ng kalaban ng China mga tol, hindi ko lang alam kung anong mangyayari dito at kung paano magagalit yung kanyang sambayanan kay Xi Jinping. Unti-unti namang naging normal ang relasyon ng China at India matapos ang kamakailang pagresolba sa mahigit 4 na taong mga standoff ng mga militar nito sa Eastern Ladakh. Malinaw sa inilabas na ulat ng Chinese media na naghahanda ang China para sa isa umanong digmaan sa rehiyon. Totoo naman kaya yan? O baka pananakot na naman ng China yan? Malamang pananakot lang din yan ulit, no? At sa ibang balita naman mga kabayan, good news dahil inaprubahan ng Amerika ang exemption para sa defense aid sa Pilipinas at Taiwan. Mula nang umupo kasi ang administrasyong Trump ay itinigil nito lahat ng US foreign assistance aid sa lahat ng bansa para sa mga pagsusuri. Pero exempted ang Pilipinas. Sinabi ni US Secretary of State Marco Rubio na ang administrasyong Trump ay gumagawa ng mga hakbang upang bigyang diin ang patuloy na suporta ng Amerika para sa Taiwan at Pilipinas dahil nahaharap umano ang mga ito sa patuloy na harassment ng China. Kaya't isa itong malakas na mensahe para sa China na hindi pababayaan ng Amerika ang Pilipinas. Protektado tayo ni Uncle Sam. Ni Rubio, nasaklaw umano ng exemption ang $870 million para sa Taiwan at $336 million naman para sa Pilipinas. Grabe, wala pa tayo sa kalahati, no? Ang Taiwan. Bale, maliit lang naman kasi bansa nila mga tol. At sobrang lapit nila talaga sa China. No, pwede nga atang languyin No, ganun kalapit kasi talaga sila mga tol, no? Pero eto ang pagpapakita, mga kapatid, na gustong ipakita ng US kung gaano pa rin sila kalakas at kaya nilang suportahan itong 2 bansa na to sa harap ng iisang bulas. Kabilang din umano ang Israel sa exemption ng Amerika dahil nahaharap ito sa labanan. Ang kamakailang diplomatikong pagpupulong kung saan nakilahok sina Pangulong Trump at Rubio ay nagresulta sa mga pahayag sa mga kaalyado ng Amerika sa rehiyon na hindi nito pababayaan ang mga kaalyado sa Indo-Pacific laban sa mga gawaing iligal ng China. Kasi ako mga tol pro-Filipino tayo, hindi naman tayo pro-other country Pero syempre kung papipiliin tayo, edi doon na tayo mga kapatid sa hindi tayo magiging komunista. Kasi iba talaga utak nitong mga to, mga makakaliwate. Sinabi rin ni Rubio na hindi umano papayag ang Amerika na magibabaw ang China sa Indo-Pacific at hindi nila pinapayagan na magkaroon ng komersyal na relasyon sa rehiyong ito. At sa update naman sa West Philippine Sea mga kabayan, ayon sa inilabas na monitoring ng Sea Light ay umabot na sa 71 ang mga barko ng China sa Pag-asa Island. Dagsa. Sa satellite image na kuha ng Sea Light, 69 dito ang barko ng Chinese Maritime Militia Vessels, isang China Coast Guard vessels at kita rin dito ang isang aircraft carrier ng China na nasa labas na bahagi ng mga isla. Ano naman kaya ang ibig sabihin nito mga kabayan?
Well, kahit naman nandiyan dyan yung aircraft carrier na yan, mga tol, ng China, hindi pa rin naman dapat pangambahan yan, mga tol. No, kasi unang-una, 'di ba? Hindi yan ganoon ka hindi yan ganoon ka veterano katulad na lamang ng mga aircraft carrier ng ibang mga bansa na talagang alam mong subok na. Marami nang pinagdaan ng gera, mga kapatid. Eto, hindi katulad nito, mga tol, napakakinis. Kala mo kalalabas lang doon sa pagawaan nila, wala pang agalos-galos yan. Ginagamit lang nila yan, puro panindak lang, pang-intimidate sa mga maliliit na bansa. Pero eto, may kita mo kung gaano sila kaswapang talaga. Yung taktika nila, magpadala talaga ng sandamakmak na barko, no, sa lugar na gusto nilang angkinin. At eto pa nga yung patuloy nilang ginagawa, mga tol, dito sa kabuuan ng South China Sea, sa iba't ibang mga bansa na may kanya-kanyang exclusive economic zone. Kaso unti-unti, no, sa paglipas ng panahon, nawawalan na rin ng takot, nawawalan na rin ng pakialam yung ibang mga bansa dito sa presensya ng China. Kasi puro lang sila ganyan eh. Wala naman silang nagagawa, mga tol. Tignan mo, dinedma sila ng Vietnam, dinedma sila ng Malaysia doon sa kanilang mga sinasabing wag silang magsasagawa ng oil exploration. 'Di ba? Dinedma sila, o Vietnam nagpagawa pa ng ng runway na inaalmahan din ng China 'yon. Tapos dito naman sa Pilipinas, mga tol, nananawagan sila na alisin na natin yung Typhoon missile, pero deadma rin ng Pilipinas, mga tol. Di na rin sila pinansin. No, wala na talaga silang dating kasi biruin mo 60 years na o mahigit nilang pinagbabantaan itong Taiwan, pero wala pa rin silang nagagawa magpahanggang ngayon. Napakahina nitong mga to. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.